Sa paanan ng bundok malawig, may isang kubong halos nakalimutan na ng panahon. Nakatayo ito sa gilid ng tuyong bukirin, nakaharap sa malawak na lupang minsang naging luntian, ngunit ngayoy kulay alikabok na lamang. Kapag madaling araw, binabalot ito ng hamog na galing sa bundok. Kapag tanghali, sinusunog ito ng araw. At kapag gabi, dinadalaw ito ng malamig na hangin, may dalang kaluskos mula sa gubat. Doon nakatira si Lando, isang mahirap ngulit masipag na magsasaka. Payat siya dahil sa araw-araw na pagtatrabaho at kakulangan sa pagkain. Ngulit matibay ang kanyang katawan dahil bata pa lamang siya ay sanay na sa hirap. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo at lagi nang may bahid ng lupa. Para sa ibang tao, mukha siyang ordinaryong magsasaa. Ngunit para sa kanyang ina, siya ang natitirang haligi ng kanilang tahanan. Kasama ni Lando sa kubo ang kanyang ina si Aling Marta. Dati, si Aling Marta ang unang bumabangon sa umaga. Siya ang nagsasaing, nagdidilig ng halaman at nagdarasal sa maliit na altar sa sulok ng bahay. Ngunit nitong mga huling buwan, halos hindi na siya makabangon. Madalas siyang inuubo. Minsan sa tindi ng ubo, napapahawak siya sa dibdib at napapapikit sa sakit. "Lando!" Mahinang tawag ni Aling Marta isang umaga. Agad na pumasok si Lando mula sa bakuran. Hawak niya ang lumang tabo at may putik pa ang kanyang mga paa. "Anay, ano po yun? May tubig pa ba tayo?" Tinignan ni Lando ang banga sa tabi ng pinto. Halos wala na itong laman. Iniangat niya iyon at bahagyang inalog. May natitira pa palang kaunting tubig. "Meron pa po," sabi niya kahit alam niyang halos huling baso na iyon. Ibinuhos niya ang natitirang tubig sa baso at inalalay ang ina. Nanginginig ang kamay ni Aling Marta habang umiinom. Nang maubos niya ang kaunti, napapikit siya at napabuntong hininga. "Pasensya ka na anak, ako pa ang dagdag na bigat sa buhay mo." Parang sinaksak sa dibdib si Lando nang marinig iyon. "Huwag niyo pong sabihin yan, anay. Kayo na lang po ang meron ako. Kahit anong mangyari, hindi ko po kayo pababayaan." Tinignan siya ng ina. Sa likod ng kanyang pagod na mga mata, naroon ang lungkot ng isang magulang na gustong tulungan ng anak, ngulit wala nang magawa. "Pero dahil sa gamot ko, nabaon ka sa utang." "Hindi po ninyo kasalanan yon. Kung hindi ako nagkasakit, hindi mo kailangang humiram kay Mayor Hilario." Napayuko si Lando. Ayaw niyang aminin, ngulit totoo yon. Nang nagsimula ang sakit ng kanyang ina, napilitan siyang humiram sa munisipyo. Noong una, maliit lamang ang halaga. Pambili ng gamot, pambili ng bigas, pambili ng binhi para makapagtanim muli. Ngunit sunod-sunod ang malas. Dumating ang tagtuyot. Pagkatapos, peste. Pagkatapos, bagyo. Ang inutang niya ay hindi dumami dahil sa luho, kundi dahil sa pangangailangan. Ngunit sa mata ng may kapangyarihan, utang ay utang pa rin. "Makakahanap po ako ng paraan," sabi niya kahit ang totoo ay wala na siyang alam na paraan. Sa labas, nakalatag ang kanilang lupang minana pa niya sa kanyang ama. Maliit lamang iyon, ngulit para kay Lando, iyon ang huling alaala ng kanilang pamilya. Doon siya unang tinuruan magtanim. Doon siya unang natutong maghintay ng ulan. Doon niya unang narinig ang tinig ng kanyang ama na nagsasabing, "Anak, ang lupa ay parang puso ng tao. Kapag inalagaan mo, mamumunga. Kapag pinabayaan mo, titigas." Ngulit ngayon, ang lupa ay matigas na. Bitak-bitak, parang matagal nang hindi nakatikim ng awa. Bago magtanghali, may dumating na 3 lalaki sa kanilang bakuran. Nakasuot sila ng uniform ng munisipyo, ngulit hindi sila mukhang lingkod bayan. Mas mukha silang mga taong sanay magdala ng takot.
Nanguna sa kanila si Roman, ang kanang kamay ni Mayor Hilario. "Lando, lumabas ka dyan!" Lumabas si Lando. Pinunas niya ang kamay sa lumang pantalon at sinikap maging mahunanam. "Ano po ang kailangan ninyo?" Ngumisi si Roman. "Alam mo na ang kailangan namin, utang. Humihingi lang po ako ng kaunting palugit. Nasira ang ani. May sakit pa ang nanay ko. Hindi po ako tatakbo sa utang." Tumawa si Roman. "Lahat ng hindi makabayad, ganyan ang sinasabi. Kapag uutang, nakayuko. Kapag sisingilin, maraming dahilan. Hindi po dahilan ang sakit ng inay ko." "Sa papel, dahilan pa rin yon." Malamig na sagot ni Roman. Utos ni Mayor Hilario, "Bago matapos ang linggong ito, bayaran mo ang lahat. Kung hindi, kukunin na ng munisipyo ang lupa mo." Parang bumagsak na bato sa dibdib ni Lando. "Hindi po pwede." Halos pabulong niyang sabi, "Lupa po ito ng ama ko." "Kung mahalaga pala, bakit mo isinangla?" Sagot ni Roman. Mula sa loob ng kubo, narinig ni Aling Marta ang usapan. Pilit siyang bumangon, nakahawak sa dingding. "Maawa naman kayo. Wala na kaming ibang pupuntahan." Tinignan ni Roman sa matanda. Wala man lang awa sa mukha nito. "Aling Marta, hindi awa ang nagpapatakbo ng bayan. Kaunlaran. Yan ang sabi ni Mayor. Ang lupang hindi napapakinabangan ng mahirap, mas mabuting gamitin sa proyektong magpapaunlad sa lahat." Napakuyom ng kamay ni Lando. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na kalusingan yon. Alam ng lahat na ang mga lupang kinukuha ni Mayor Hilario ay hindi napupunta sa bayan, kundi sa mga taong may pera. Ngulit ano ang magagawa niya? Siya ay isang magsasaka lamang. Wala siyang abogado, wala siyang kakampi, wala siyang kapangyarihan. "Babayaran ko po," sabi ni Lando, pinipilit ang boses na huwag manginig. "Pakiusap, huwag niyo pong kunin ang lupa. May 1 linggo ka. Pagkatapos noon, huwag ka nang umiyak." Umalis ang 3 lalaki na parang walang iniwang sugat. Ngunit sa bakuran, naiwan si Lando na nakatulala sa alikabok. Sa loob niya may galit, takot at hiya. Galit sa mga taong ginagamit ang kapangyarihan. Takot na mawala ng tahanan. Hiya dahil wala siyang maibigay na kasiguruhan sa kanyang ina. Lumapit si Aling Marta at hinawakan ng kanyang braso. "Anak!" Agad siyang umalalay. "Inay, bakit po kayo lumabas? Dapat nagpapahinga kayo." "Patawarin mo ako," sabi nito, umiiyak. "Kung hindi dahil sa akin." Niyakap siya ni Lando. "Wag po, hindi ko po kakayanin kung pati kayo sisisihin ninyo ang sarili ninyo. Kayo ang dahilan kung bakit lumalaban pa ako." Kinagabihan, wala silang maisaing. May kaunting dahon na napitas si Lando sa gilid ng bakuran, ngunit mapait yun at halos walang laman. Pinilit niyang pakainin ang kanyang ina, ngunit 2 o 3 subo lamang ang kaya nito. "Ikaw naman ang kumain," sabi ni Aling Marta. "Busog na po ako," pagsisinungaling ni Lando. Tinignan siya ng ina. Alam nitong hindi totoo, ngulit hindi na ito nakipagtalo. May mga sandaling ang magulang at anak ay pareho nang nagsisinungaling para hindi na masaktan ang isa't isa. Nang makatulog si Aling Marta, lumabas si Lando sa kubo. Tumayo siya sa harap ng tuyong bukid at tumingin sa madilim na anyo ng bundok malawig. Malawak nito, tila isang higanting nakaupo sa dilim. Maraming kwento tungkol sa bundok. Sabi ng mga matatanda, may mga bukal doon na hindi natutuyo. May mga puno na nakakarinig ng dasal. May mga nilalang na hindi nagpapakita sa taong may masamang loob. Ngunit sa gabing iyon, hindi na niya kayang matakot. Mas nakakatakot ang gutom. Mas nakakatakot ang tunog ng ubo ng kanyang ina. Mas nakakatakot ang posibilidad na sa susunod na linggo, wala na silang tahanan. Kinuha niya ang lumang itak at isang maliit na bayong. Sinilit niya muna ang kanyang ina.
Tulog ito, ngunit paminsan-minsan ay umuubo pa rin. Lumapit siya at marahang hinaplos ang kamay nito. "Babalik ako, inay. May iuuwi ako, kahit ano." Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang lumakad patungo sa madilim na landas paakyat ng bundok malawig. Habang lumalalim ang pasok ni Lando sa gubat, unti-unting nilamon ng dilim ang huling liwanag mula sa bayan. Sa paanan ng bundok, may kaunting sinag pa mula sa mga bahay sa malayo. Ngulit ngayon, ang natira na lamang ay ang liwanag ng buwan na sumisingit sa pagitan ng mga dahon at ang mahinang ningning ng hamog sa damuhan. Mabigat ang bawat hakbang niya. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil mahina na ang kanyang katawan sa gutom. Ilang araw na siyang halos hindi nakakakain ng maayos. Ang tiyan niya ay kumakalam, ang lalamunan niya ay tuyo, at ang kanyang tuhod ay parang anumang oras ay bibigay. Ngulit hindi siya tumigil. Para kay inay, bulong niya sa sarili. Kailangan may iuuwi ako. Hiniwa niya ang makapal na damo gamit ang itak. May nakita siyang ilang dahon na maaaring lutuin, ngunit hindi siya siguradong kaining-kain. May nahukay siyang ugat na parang kamote, ngunit maliit ito at matigas. Nilagay niya pa rin sa bayong. Sa hirap ng buhay niya, kahit mapait, ay maaaring maging hapunan. Habang lumalalim siya sa gubat, napansin niyang parang nagbabago ang paligid. Mas malamig ang hangin, mas tahimik ang mga kulig-kulig. May mga puno na tila nakayuko sa landas. Ilang beses siyang napahinto dahil akala niyang may sumusunod sa kanya. Ngulit kapag lilingon siya, puro anino at dahon lamang. "Hindi ako dapat matakot," sabi niya sa sarili. "Mas masakit kung uuwi akong walang dala para kay inay." Sa di kalayuan, may narinig siyang tunog. Una, inala niyang ibon iyon. Ngunit nang maulit, hindi na siya sigurado. Hindi iyon huni. Parang impit na iyak. Parang maliit na nilalang na nasasaktan at pilit na hindi sumisigaw. Hinawakan ni Lando ng mahigpit ang itak. "Sino yan?" tawag niya. Walang sumagot. Ngulit muli niyang narinig ang tunog mula sa likod ng makapal na talahib. Dahan-dahan siyang lumapit. Itinaas niya ang isang sanga at bumangad sa kanya ang isang tagong bahagi ng bundok na hindi niya pa nararating kahit kailan. Sa gitna nito, may maliit na bukal. Napapaligiran ito ng ugat ng matandang balete at ang tubig ay napakalinaw na parang salamin. Kahit gabi, may mahinang liwanag ang bukal, tila may bituin sa ilalim nito. Sa gilid ng tubig, may isang pato. Nagtaka si Lando kung bakit may pato sa gitna ng bundok malayo sa ilog o lakaw. Ngunit nang makita niya ang bukal, naisip niyang marahil doon ito nagkukubli. Iba ang anyo nito sa lahat ng patong nakita niya. Kulay lungting ang mga balahibo nito, malalim, makinang at parang dahong nabasa ng ulan. Kapag gumagalaw nito ng kaunti, naglalaro sa balahibo nito ang liwanag ng bukal. Parang nilalang na galing sa panaginip. Ngunit ang ganda nito ay natatakpan ng sakit. Ang isang paa nito ay naipit sa kalawang na bitag. May sugat ang pakpak nito at may dugo sa ilang balahibo. Napasinghap si Lando. "Pato." Tumingin sa kanya ang ibon. Ang mga mata nito ay hindi tulad ng mata ng karaniwang hayok. May takot doon, ngunit may pag-unawa rin. Para bang alam nitong ang taong nasa harap niya ay hindi mangangaso, kundi isang taong halos kasing sugat niya sa loob. Lumapit si Lando, ngunit bago pa niya mahawakan ang bitag, kumalam ang kanyang tiyan. Napatingin siya sa pato at sa isang iglap, ibang isip ang pumasok sa kanya. Pagkain. Kung dadalhin niya ang pato pauwi, maaari niya itong lutuin. Magkakaroon ng sabaw si Aling Marta. Magkakaroon sila ng lakas kahit isang gabi. Hindi na matutulog ang ina niya na walang laman ng tiyan. Nanginginig ang kamay niya.
Hindi niya alam kung dahil sa pagod, sa lamig, o sa bigat ng iniisip. Kung lulutuin ko ito, bulong niya, may makakain si inay ngayong gabi. Napatingin siya sa sugatang pato. Pero kung palalayain ko, baka kami ni inay ang mamatay sa gutom. Tahimik ang bukal, para bang pati bundok ay naghihintay sa kanyang pasya. Umupo si Lando sa lupa, hinawakan niya ang ulo niya. Sa isip niya, nag-uusap ang dalawang bahagi ng kanyang sarili. Ang una ay galit at desperado. Hindi ka masama kung kukunin mo ito. Gutom kayo. May sakit ang ina mo. Isang pato lang ito. Ang ikalawa ay mahina ngunit malinaw. Nasasaktan siya. Humihingi siya ng tulong. Kung ikaw ang naipit sa bitag, gugustuhin mo bang may mag-isip sa'yo bilang pagkain? Napalunok si Lando. Tumulo ang luha niya, ngunit pinunasan niya agad. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, sabi niya sa pato. Hindi mo alam ang hirap namin. Ngunit tila alam nga nito. Mula sa mata ng pato, may tumulong luha. Malinaw, malamig at may kislap na luntian. Nang bumagsak iyon sa lupa, may maliit na damong tumubo sa pinagtuluan. Napaatras si Lando. Ano ka? Walang sagot ang pato. Ngulit ang tingin nito ay parang nagsasabing hindi mahalaga kung ano siya. Ang mahalaga ay kung ano ang pipiliin ni Lando. Doon niya naramdaman ang bigat ng sandali. Hindi lang siya pumipili kung mag-uuwi ng pagkain o hindi. Pinipili niya kung anong klaseng tao ang matitira sa kanya pag kinuha na ng kahirapan ng lahat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang itak. Hindi ko kaya, mahinang sabi. Hindi ko kayang saktan ka. Lumapit siya sa bitag. Matigas ang bakal at kinain na ng kalawang, ngulit mahigpit pa rin ang kapit nito sa paa ng pato. Ginamit niya ang itak upang buksan iyon. Nadulas ang kamay niya, nahiwa ang daliri niya at tumulo ang dugo. Sandali lang, sabi niya. Ilalabas kita. Mahina ang paghinga ng pato. Paminsan-minsan ay nanginginig ito sa sakit, pero hindi ito nagpumilgas. Para bang nagtiwala ito sa kanya. Matapos ng ilang sandali, bumuka ang bitag. Maingat na inalis ni Lando ang paa ng pato. Binalot niya ang sugat gamit ang malinis na dahon na nakita niya sa tabi ng bukal. Pagkatapos, buhat-buhat niya ang ibon. Hindi kita pwedeng iwan dito. Baka bumalik ang mga ngaso. Habang pababa siya sa bundok, mas mabigat ang katawan niya kaysa kanina. Wala pa rin siyang pagkain. Wala pa rin siyang perang pambayad. Ngulit sa dibdib niya, may kaunting init. Hindi nito napawi ang gutom, ngulit pinagaan nito ang kaluluwa niya. Pagdating sa kubo, madaling araw na. Tahimik pa ang paligid. Natutulog pa si Aling Marta. Gumawa si Lando ng maliit na pugad sa sulok gamit ang lumang basahan at tuyong dahon. Maingat niyang inilapag ang pato roon. Pagkatapos, lumapit siya sa maliit na palayok sa tabi ng kalan. May kaunti pang tirang kanin roon mula sa huli nilang sinaing. Matigas na iyon, malamig at halos ilang subo na lamang. Iyon sana ang ititira niya para kay Aling Marta paggising nito. Kapag nilagyan ng konting tubig at asin, maaari pa itong gawing manipis na lugaw. Maaari pa itong magbigay ng konting lakas sa kanyang ina. Matagal na nakatitig si Lando sa palayok. Ang isip niya ay bumalik sa mukha ni Aling Marta. Maputla, nanghihina, inuubo sa banig. Pagkatapos, tumingin siya sa sugatang pato na nakapikit sa pugad at mahina ang paghinga. Muli siyang napaharap sa parehong tanong. Kanino niya ibibigay ang huling natitira? Kinuha niya ang palayok at umupo sa tabi ng pugad. Dinampot niya ang malamig na tirang kanin at inilagay sa isang maliit na bao. Kaunti lamang iyon, mapagkakaunti. Ngulit sa kalagayan nila, malaking bagay na iyon. Pasensya ka na inay, bulong niya. Kahit tulog ang ina at hindi siya naririnig, kailangan din niyang mabuhay. Dahan-dahan niyang inilapit ang bao sa pato.
Sige, ito lang ang natira namin. Hindi ito marami. Hindi rin ito masarap. Pero saan na makatulong sa'yo? Minulat ng pato ang mga mata nito. Mahinang tinukha nito ang tirang kanin. Mabagal itong kumain na parang nauunawaan nitong hindi simpleng pagkain ang nasa harap niya. Iyon ang huling kanin ng isang pamilyang gutom. Iyon ang natitirang awa ng isang taong wala nang maibigay. Habang pinapanood ni Lando ito, nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Hindi niya alam kung bukas ay may ipapakain siya sa ina. Hindi niya alam kung paano babayaran ng utang. Hindi niya alam kung paano nila maililigtas ang lupa. Pero sa gabing iyon, kahit walang kasiguruhan, pinili niyang huwag maging malupit. Nang umubos ng pato ang konting kanin, dahan-dahan niyang ipinatong ang ulo sa sariling pakpak. Huminga ito ng mas maayos kahit mahina pa rin. Naupo si Lando sa sahig, nakasandal sa dingding. Gutom pa rin siya, takot pa rin siya. Ngunit bago siya matulog, tumingin siya sa lunti ang pato at bumulong. Sana tama ang pinili ko. Sa labas, nagsimulang umihip ang malamig na hangin mula sa bundok malawig. Dumaan ito sa siwang ng dingding, marahang gumalaw sa loob ng kubo at saglit na nagliwanag ang maliit na pugad sa sulok. Parang may lihim na liwanag na nagbabantay sa kanilang lahat. Nagising si Lando sa mahinang kaluskos sa sulok ng kubo. Una niyang naisip na baka lumala ang sugat ng pato kaya bigla siyang bumangon kahit masakit ang kanyang katawan. Masakit ang likod niya sa pag-akyat at pagbaba sa bundok at kumakalam pa rin ang tiyan niya dahil wala siyang kinain kagabi. Pato, tawag niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pugad. Nungit bago pa niya makita ang ibon, may liwanag ng tumama sa kanyang muka. Hindi iyon liwanag ng araw, iba iyon. Mas mainit, mas malalim, at parang nagmumula sa isang bagay na hindi dapat naroroon. Napatigil siya. Sa gitna ng pugad, may itlog. Nungit hindi iyon puti, hindi rin kayumbangi. Iyon ay purong ginto, makinis at mabigat tignan. Sumisinag ito sa liwanag ng umaga at ang buong sulok ng kubo ay tila nagningning dahil dito. Nanginginig ang kamay ni Lando nang damputin niya ito. Ano ito? Mabigat ang itlog, higit na mabigat kesa sa anumang itlog na nahawakan niya. Napatingin siya sa lunti ang pato. Tahimik itong nakaupo sa pugad, nakatingin sa kanya. Mas maayos na ang itsura nito kagabi, nungit may pagod pa rin sa mga mata nito. Narinig ni Aling Marta ang boses niya. Lando, may nangyari ba? Binalot niya ang itlog sa lumang tela at lumapit sa ina. Inay, sabi niya, halos hindi makapaniwala. Mahimala. Binuksan niya ang tela, nagningning ang gintong itlog. Nanlalaki ang mata ni Aling Marta, napahawak siya sa dibdib. Saan mo nakuha yan? Sa pugad ng pato. Pato? Itinuro ni Lando ang sulok. Tahimik na nakatingin ng lunti ang pato. Napag-krus si Aling Marta. Anak, hindi karaniwan yan. Ang mga bagay na ganyan may kasamang lihim. Alam ko po, pero kung maibebenta ko ito, makakabili tayo ng gamot, makakabili tayo ng pagkain, mababayaran natin si Mayor Hilario. Natahimik ang matanda. Nakita ni Lando ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Nungit nakita rin niya ang pagod, ang sakit, at ang takot na baka mawalan sila ng tahanan. Mag-ingat ka anak. Ang biyayang biglaan, madalas sumusubok sa puso ng tao. Hinawakan ni Lando ang kamay ng ina. Hindi po ako magiging sakim, pangako. Maaga siyang umalis papunta sa malayong bayan. Hindi siya dumaan sa palengke nila dahil baka may makakilala. Sa kabilang bayan, may matandang mangangalakal ng alahas na kilalang bumibili ng ginto. Doon dinala ni Lando ang itlog. Nang makita iyon ng mangangalakal, halos malaglag ang salamin nito. Saan mo nakuha ito? Pamana po, sagot ni Lando, hindi makatingin ng diretsyo. Pamana? Kinapa ng matanda ang itlog. Purong ginto ito.
Napakabigat. Bibigyan kita ng malaking halaga. Nang ilapag ang salapi ng lambot ang tuhod ni Lando, sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakakita ng ganoon karaming pera. Parang ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay biglang nabawasan. Sa pag-uwi, dumaan siya sa butika. Bumili siya ng gamot ni Aling Marta. Bumili rin siya ng bigas, asin, isda, kaunting karne at binhi. Pagkatapos, diretso siyang nagtungo sa munisipyo. Nandoon si Roman, nakaupo sa mesa, abala sa pag-aayos ng mga papel. Nang makita si Lando, gumising ito. "Oh, Lando, dumating ka para magpaalam sa lupa mo." Inilapag ni Lando ang bayad sa mesa. "Narito po ang utang ko." Natigilan si Roman, binulang niya ang pera. Nang makitang tama ang halaga, kumunot ang noo nito. "Saan mo nakuha ito?" "May naibenta po ako." "Ano?" "Hindi na po mahalaga. Bayad na po ako." Lumabas sa mula sa loob ng opisina si Mayor Hilario. Maayos ang suot nito, mabango at may ngiting parang laging handa para sa mga tao. "Anong ingay dito?" Lumapit si Roman. "Mayor, nagbayad si Lando." Tinignan ni Mayor Hilario si Lando mula ulo hanggang paa. Ang ngiti niya ay nanatili, nungit ang mata niya ay naging mapanuri. "Talaga? Mabuti naman. Ibig sabihin may itinatago ka palang kakayahan. Ginawan ko lang po ng paraan." Sagot ni Lando. Ang mahirap, minsan nakakagulat kapag biglang nagkakapera. Hindi sumagot si Lando. Yumuko siya at umalis. Ngunit habang papalayo, ramdam niya ang tingin ni Mayor Hilario sa kanyang likod. Pagdating niya sa kubo, sinalubong siya ni Aling Marta. Nang makita nito ang gamot at bigas, napaluha ito. "Bayad na po tayo, inay," sabi ni Lando. "Salamat sa Diyos," bulong ng matanda. Nang gabing iyon, kumain sila ng maayos sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw. May kanin, may sabaw, may kaunting isda. Hindi iyon marangyang pagkain, ngunit para kina Lando at Aling Marta, parang pista iyon. Pagkatapos kumain, lumapit si Lando sa luntiang pato. Lumuhod siya sa tabi nito at marahang hinaplos ang ulo. "Hindi ko alam kung ano ka, pero iniligtas mo kami. Pangako, aalagaan kita. Hindi kita sasaktan, hindi kita pababayaan." Tumingim sa kanya ang pato. Sa mga mata nito, may lungkot na hindi pa kayang basahin ni Lando. Ang alam lang niya, sa gabing iyon, muling nagkaroon ng pag-asa ang kanilang tahanan. Dumating ang mga sumunod na linggo na tila hindi na tunay ang buhay ni Lando. Tuwing ika-7 araw, may bagong gintong itlog sa pugad ng luntiang pato. Bawat itlog ay maingat niyang binabalot, dinadala sa malayong bayan at ipinagpapalit sa salaping higit pa sa dati niyang kinikita sa maraming taon ng pagsasaka. Noong una, hindi siya nag-aksyaya. Binili niya lamang ang kailangan: gamot para kay Aling Marta, bigas, binhi, gamit sa bukid, bagong tabo, matibay na bubong at ilang damit. Kapag may sobra, itinatabi niya. Hindi pa siya sanay na may hawak na pera, kaya bawat barya ay parang dapat ingatan. Unti-unting gumanda ang kalagayan ni Aling Marta. Hindi na siya laging nakahiga. Nakakaupo na siya sa harap ng kubo tuwing hapon. Minsan, kapag hindi masyadong masakit ang katawan, tumutulong pa siyang maglinis ng bigas o magpitis ng gulay. "Anak," sabi niya isang hapon habang pinagmamasdan si Lando na nag-aayos ng bakod, "parang bumalik ang kulay ng mukha mo." Napangiti si Lando. "Dahil hindi na tayo gutom." "Hindi lang yon. May pag-asa ka na ulit." "Pero anak, ang pag-asa kapag hindi iningatan, pwede ring maging pagmamataas." Napatingin si Lando sa kanya. "Hindi mangyayari iyon." "Sana nga, dahil ang yaman minsan hindi agad naninira. Dahan-dahan lang. Sa una, tinutulungan ka nitong huminga. Paglaon,
Tinuturuan ka nitong tumingin sa iba na parang mas mababa sila. Noong mga panahong iyon, hindi pa nauunawaan ni Lando ang babala ng ina. Para sa kanya, sapat na ang sabihin niyang hindi siya magiging masama. Naging mapagbigay siya noong una. Kapag may kapitbahay na walang bigas, nagbibigay siya. Kapag may magsasaka na walang binhi, pinapahiram niya. Kapag may batang may sakit, nagbibigay siya ng kaunting pera. Madalas siyang dalawin ni Aling Celia, isang matandang kapitbahay na minsan ding tumulong sa kanila noong wala silang makain. Si Aling Celia ay hindi mayaman, ngunit mayaman sa payo. Lagi siyang may dalang simpleng salita na tumatama sa puso. "Lando," sabi nito isang araw, "natutuwa akong nakakabangon ka na. Utang ko rin po sa inyo iyon. Noong wala kaming makain, kayo ang nagdala ng sabaw. Hindi mo utang iyon. Ang tulong na may kabutihan, hindi dapat paniningilin. Pero sana, kapag ikaw naman ang may kakayahan, ganun din ang gagawin mo." "Opo, Aling Celia, hindi ko po kakalimutan. At noong una, totoo iyon. Ngunit ang yaman ay may sariling tinig. Hindi ito sumisigaw, bumubulong lang ito. Sa simula, sinasabi nitong, mabuti, ligtas ka na. Kapag tatapos, bumili ka pa para hindi ka na matakot. Paglaon, bakit mo ibibigay? Pinaghirapan mo iyan. Hanggang sa isang araw, hindi mo na napapansin na dating takot mong bumalik sa hirap ay naging dahilan upang maging matigas ka sa iba." Magpatayo si Lando ng mas malaking bahay. Hindi na kubo, kundi bahay na bato sa paanan ng bundok malawig. May mataas na bintana, malapad na hagdan at tarangkahang dati ay pinapangarap lamang niyang madaanan. Kumuha siya ng tauhan, bumili siya ng kalabaw, bumili siya ng karagdagang lupa. Noong una, sinasabi niya sa sarili na ginagawa niya iyon para iligtas ang mga lupang muntik ng maagap ni Mayor Hilario. Kapag may magsasakang nagsasanla ng lupa, binibili niya iyon at sinasabing mas mabuti nang sa akin mapunta kaysa sa mayor. Ngunit paglipas ng panahon, napansin niyang masarap pala sa pakiramdam na maging may-ari. Masarap marinig na tinatawag siyang Don Lando ng ilan. Masarap na ang mga taong dati ay kasabay lang niya sa pila ay ngayon ay humihingi ng pabor sa kanya. Isang araw, lumapit sa kanya si Mang Teryo. "Lando," sabi nito, "nakayuko. Baka pwede mong pahiramin ng palay. Pag-ani ko ibabalik ko agad." Noon, sasagot sana si Lando ng oo. Ngunit ngayon, tumingin muna siya sa mesa, sa papeles at sa perang nakatago sa kahon. "Sige, pero isulat natin." "Isulat?" tanong ni Mang Teryo. "Para malinaw, may tubo ba?" Saglit na natahimik si Lando. Sa loob niya, may nagsabing huwag na. Gulit may isa pang tinig na nagsabing kailangang mag-ingat. Maraming tao ang nananamantala. "Kaunti lang," sagot niya. Ang kaunti, paglipas ng buwan, ay hindi na kaunti. Minsan, nakita siya ni Aling Celia habang pinapapirma ang ilang magsasaka sa kasunduan. Pagkaalis ng mga ito, lumapit ang matanda. "Lando," sabi niya, "napapansin kong marami ka ng pinapapirma. Para lang pong maayos, Aling Celia." "Maayos ba? O para masigurong may babalik sa iyo?" Napakunot ang noon niya. "Masama ba yun? Pinaghirapan ko rin naman ang pera ko." "Anak," mahinang sabi ng matanda, "magkaiba ang nag-iingat sa nagiging madamot." Nainis si Lando. Hindi niya ipinakita ng buo, ngunit naramdaman niya ang init sa mukha. "Madamot agad? Hindi ba ako tumulong dati? Hindi ba ako nagbigay ng bigas? Hindi ba ako nagpahiram?" "Oo," sabi ni Aling Celia. "Kaya nga ako nalulungkot dahil kilala ko ang dati mong puso." "Hindi ninyo naiintindihan," sagot niya. "Kapag may pera ka, lahat lalapit. Kapag pinagbigyan mo lahat, babalik ka sa wala."
Tumingin sa kanya ang matanda ng matagal. Kung takot kang bumalik sa wala, anak, baka hindi mo pa talagang iniwan ang kahirapan. Dala mo pa rin siya sa puso mo at ginagawa mo siyang dahilan para maging matigas. Tinalikuran siya ni Lando. Ayaw na niyang marinig pa yun. Dumating ang isang hapon na lumapit kay Lando si Pilo, isang magsasakang may anak na may sakit. "Lando," sabi ni Pilo, halos mapaiyak. "Hindi pa ako makakabayad. Nagkasakit ang anak ko. Pwede bang palugit?" Tinignan ni Lando ang papel. "Pilo, lahat na lang kayo may dahilan. Hindi dahilan ng sakit ng anak ko. Hindi rin dahilan ng awa para sirain ang kasunduan. Lando, dati kasama naming naghihirap." Tumalim ang tingin ni Lando. "At nagsikap ako para makaahon. Bakit hindi ninyo gawin yon?" Natigilan si Pilo. Ang mukha nito ay parang taong sinampal. Hindi ng kamay, kundi ng taong minsang niyang itinuring na kapwa. "Hindi ko akalaing maririnig ko yan sa iyo," mahinang sabi nito. Umalis si Pilo, hawak ang kamay ng anak. Sa di kalayuan, naroon si Aling Celia. Narinig niya ang lahat. "Lando," sabi niya, "hindi kita nakilala sa mga salitang iyon." Hindi sumagot si Lando. Pumasok siya sa kanyang malaking bahay at isinara ang pinto. Ngunit sa loob, hindi siya mapakali. Lumapit siya sa pugad ng lunti ang pato. Napansin niyang pumupusyaw na ang kulay nito. Hindi na ganoon kaliwanag ang balahibo. Mahina ang paghinga. "Hindi ako masama," bulbul ni Lando. "Kailangan ko lang protektahan ang pinaghirapan ko." Tumingin sa kanya ang pato. Sa mga mata nito, may lungkot na tila nagsasabing naririnig nito ang lahat, pati ang mga kasinungalingang sinasabi ni Lando sa sarili. Kinagabihan, habang tulog ang buong bahay, may malamig na hangin na pumasok sa silid ni Lando kahit sarado ang lahat ng bintana. Hindi naging mapayapa ang pagtulog ni Lando. Pawis ang kanyang noo, ngunit nanginginig ang kanyang kamay sa lamig. Sa panaginip, nakatayo siya sa gitna ng bundok malawig. Wala siyang sapatos. Basa ang lupa sa ilalim ng kanyang paa at makapal ang hamog sa paligid. Ang mga puno ay nakatayong natahimik, ngunit pakiramdam niya ay pinagmamasdan siya ng mga ito. Walang ibon, walang kuliglik, walang hangin. Parang tumigil ang buong bundok upang hintayin siyang humarap sa sarili. "Lando!" Napalingon siya. "Sino yan?" "Lando!" Sinundan niya ang tinig hanggang makarating sa lihim na bukal. Ngunit hindi na tulad ng dati. Ang tubig ay hindi na malinaw. May mga gintong itlog na nakalutang sa ibabaw nito at bawat isa ay may pulang guhit na parang sugat. Sa tabi ng bukal, naroon ng lunti ang pato. Ngunit ang kulay nito ay hindi na kasing ningning. Halos abo na ang ilang balahibo. Nakayuko ito, pagod at nanghihina. Lumapit si Lando. "Ikaw ba ang tumatawag sa akin?" Tumango ang pato. Napaatras siya. "Nakakapagsalita ka?" Gumalaw ang tuka ng pato, ngunit ang boses ay tila nanggagaling sa buong paligid. Sa tubig, sa dahon, sa hamog, at sa mismong dibdib ni Lando. "Matagal ko na kitang kinakausap, Lando. Hindi mo lang ako maririnig dahil maingay ang ginto sa paligid mo." Napayuko siya. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Bawat gintong itlog na inilalabas ko ay kapalit ng bahagi ng aking buhay." Nanigas si Lando. "Ano? Habang yumayaman ka, unti-unti akong nauubos." "Bakit hindi mo sinabi?" sigaw ni Lando. "Kung alam ko lang." "Kung alam mo," malungkot na tanong ng pato. "Noong una, busilak ang puso mo. Pinakain mo ako kahit ikaw ang gutom. Inalagaan mo ako kahit wala kang kasigurahan. Akala ko, sapat na iyon para malaman mo kung kailang titigil." Napaiyak si Lando. "Hindi ko sinasadya.
Maraming tao ang hindi sinasadyang maging sakim. Sagot ng pato. Nagsisimula ito sa takot. Takot magutom muli. Takot mawalan. Takot bumalik sa dating walang-wala. Ngunit kapag pinakain mo ang takot araw-araw, nagiging kasakiman ito. Napahupo si Lando sa tabi ng bukal. Sino ka ba talaga? Dahan-dahang nagliwanag ang paligid. Sa likod ng anyo ng pato, may lumitaw na maliit na nilalang. May kasuotan itong tila hiniwib mula sa dahon, lumot, ugat at hamog. Ang mga mata nito ay kasing linaw ng tubig, ngunit puno ng lungkot. Ako si Luntian, duwende ng bundok malawig, tagapagbantay ng mga bukal, ugat, pananim, at maliliit na buhay na nakatago sa gubat. Bakit ka naging pato? Dahil sa sumpa, sagot ng Luntian. Noon nagkamali ako. May bayang humingi ng tubig sa panahon ng tagtuyot, ngulit ipinagkait ko ang bukal dahil inakala kong hindi nila pinahahalagahan ang bundok. Sa galit ng espiritu ng kagubatan, isinumpa akong maging nilalang na aasa sa awa ng tao. Hanggang may isang taong kusang magsakripisyo ng yamang ibinigay ko, mananatili akong nakakulong sa anyong ito. Paano mawawala ang sumpa? Kailangan mong ibalik ang lahat ng gintong itlog sa bukal ng bundok malawig. Kailangan mong isuko ang yamang ibinigay ko. Hindi dahil pinilit ka, kundi dahil pinili mo. Nanginig ang boses ni Lando. Lahat? Lahat. Paano ang nanay ko? Paano kung maghirap kaming ulit? Paano kung bumalik kami sa gutom? Tumingin sa kanya si Luntian. Hindi galit ang mga mata nito. Mas masakit iyon dahil puno ito ng awa. Ganyan din ang tanong mo noong una mo akong makita. Ikaw o ako? Gutom ninyo o buhay ko? Noon pinili mo ang awa. Ngayon, mas mahirap ang tanong dahil mas marami ka nang mawawala. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko hinihiling na hindi ka matakot, sabi ng Luntian. Ang hinihiling ko lamang ay huwag mong hayaang ang takot ang pumili para sa iyo. Biglang lumakas ang hangin. Isa-isang lumubog sa bukal ang gintong itlog. Habang lumulubog, narinig ni Lando ang tunog na parang maliliit na hiningang nauubos. Nagising siya na habol ang paghinga. Madilim pa ang silid. Sa sulok, naroon ng lunti ang pato. Gising ito, nakatingin sa kanya. Hindi ito nagsalita, ngunit sapat na ang tingin nito upang maalala ni Lando ang lahat. Bumangon siya at lumapit sa baol ng gintong itlog. Binuksan niya iyon. Ang dating nagminigning na kayamanan ay tila malamig at mabigat ngayon. Sa bawat itlog, naririnig niya ang tinig ni Luntian. Bawat isa ay kapalit ng bahagi ng aking buhay. Napaupo siya sa sahig. Tinakpan niya ang mukha. Sa unang pagkakataon matapos siyang yumaman, hindi niya naramdaman ang saya sa harap ng ginto. Ano ang nagawa ko? Bulong niya. Kinabukasan, hindi lumabas si Lando sa bukid. Hindi rin siya tumanggap ng mga taong gustong umutang, magbayad o makipag-usap sa lupa. Buong umagang nakaupo sa loob ng bahay, nakatingin sa lunti ang pato at sa baol ng gintong itlog. Sa labas, abala ang mga tauhan niya, ngunit sa loob, parang huminto ang mundo. Napansin ito ni Aling Marta. Anak, may sakit ka ba? Umiling si Lando. Wala po, inay. Kung wala, bakit parang may libing sa dibdib mo? Hindi agad nakasagot si Lando. Matagal niyang itinago ang lihim, ngunit ngayon parang ang pagtatago mismo ang sumasakal sa kanya. Inay, tatanungin ko lang po, kapag ang isang bihaya po ay may nasasaktan, bihaya pa rin ba iyon? Tahimik siyang tinitignan ni Aling Marta.
Hindi lahat ng kumikinlang ay dapat ingatan, anak. Minsan, sinusubok lang tayo kung ano ang handa nating ipagpalit para manatili itong nasa kamay natin. Napayuko si Lando. Paano kung huli na para magsisi? Hinawakan ng ina ang kanyang kamay. Walang huling pagsisisi sa taong handang itama ang mali. Pero anak, ang pagsisisi na walang gawa ay luha lang. Kung may mali kang nagawa, kailangan mong kumilos. Hindi pa man siya nakakasagot, sa munisipyo ay may ibang usapan ng nagaganap. Nakatayo si Mayor Hilario sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Nasa likod niya si Roman at 2 espiya. "Totoo ba ang sinasabi ninyo?" tanong ng mayor. "Isang lunti ang pato?" "Opo, Mayor," sagot ng espiya. "Nakita naming mismo. Nasa loob ng bahay ni Lando. May baul din siyang itinatago, mabigat. Binabantayan niya." "Kaya pala," sabi ni Mayor Hilario, "kaya pala biglang yumaman ng magsasakang iyon." "Uutusan po ba namin ng mga tauhan na kunin?" tanong ni Roman. Ngumiti ang mayor. "Hindi agad. Kailangang magmukhang para sa bayan ng lahat. Tandaan mo, Roman, ang pagnanakaw ay nagmumukhang mabuti kapag tinawag mong kaunlaran." Kinahapunan, nagpatawag ng pagtitipon si Mayor Hilario sa plaza. Dumating ang mga tao, mga magsasaka, tindera, bata, matanda, at ilan sa mga taong may sama ng loob kay Lando dahil sa pagbabago nito. Tumayo ang mayor sa entablado, nakataas ang kamay. "Mga kababayan," malakas niyang sabi, "may natuklasan tayong mahalagang bagay. May mahiwagang nilalang sa ating bayan. Isang nilalang na maaaring magbigay ng kayamanan." Nagbubulungan ng mga tao. Ngunit, ang nilalang na ito ay nasa kamay lamang ng isang tao. Isang taong yumaman habang marami pa rin sa inyo ang naghihirap. Marami ang natahimik. May ilang napatingin sa direksyon ng bahay ni Lando. Hindi tama na sarilinin ang biyaya ng bundok malawig. Dapat itong maging kayamanan ng buong bayan. Sa likuran ng mga tao, nandoon si Aling Celia. Tahimik siyang nakikinig, ngunit kumunot ang noo niya. Alam niyang hindi kabutihan ang nasa boses ng mayor. Pag nanasa iyon, binalutan lang ng magandang salita. Pagkatapos ng pagtitipon, nagmadali siyang nagtungo sa bahay ni Lando. "Lando, buksan mo." Binuksan ni Lando ang pinto. "Aling Celia, hahanapin nila ang pato," hingal na sabi bing matanda. "Nagsalita ang mayor sa plaza. Sinabi niyang para raw sa bayan ng mahiwagang nilalang." Namuti ang mukha ni Lando. Alam na nila. Tumingin si Aling Celia sa loob. Nakita niya ang lunti ang pato, mahina sa pugad. "Anak," sabi niya, "ano ba talaga ang nangyayari?" Hindi na kaya ni Lando ang magsinungaling. Ikinuwento niya ang lahat. Ang gintong itlog, ang panaginip, ang tunay na pangalan ni Luntian at ang kapalit ng bawat biyaya. Tahimik na nakinig si Aling Celia. Nang matapos siya, lumapit ito at hinawakan ng kanyang balikat. "Lando, naliligaw ka." Napapikit siya. "Alam ko po, pero hindi ka patuluyang nawawala. Hindi ko alam kung kaya kong ibalik lahat. Natatakot ako." "Natural lang matakot, pero isipin mo ito. Noong mahirap ka, pinili mong iligtas ang pato kahit gutom kayo. Ngayon yaman ka na. Mas mahirap bang maging mabuti kapag marami ka nang mawawala?" Hindi makasagot si Lando. Biglang may malakas na kalabog sa tarangkatan. "Lando, sa ngalan ni Mayor Hilario, buksan mo ang bahay na ito." Nayakap ni Aling Marta ang sarili sa takot. "Anak, huwag mo akong iiwan." Hinawakan ni Lando ang lunti ang pato. Mainit ito, ngulit mahina. Kinuha niya ang baul ng gintong itlog. Mabigat iyon. Parang pasan niya hindi lamang ginto, kundi lahat ng kasalanang nagawa niya. Sa labas, narinig niya ang boses ni Mayor Hilario. "Huwag kang nagtago, Lando. Ang biyaya ng bundok malawig ay hindi para sa iyo lamang." Tumingin si Lando sa kanyang ina, kay Aling Celia
at sa lunti ang pato. Sa isip niya, malinaw na dumating na ang oras ng pagpili. Hindi na hinintay ni Lando na masira ang pinto. Alam niya ang likurang daan ng bahay, isang makitip na lagusan sa lumang taniman ng saging patungo sa masukal na daan paakyat ng bundok malawig. Inay, mabilis niyang sagi. Manatili kayo rito kasama si Aling Celia. Saan ka pupunta? Umiiyak na tanong ni Aling Marta. Tinatapos ko lang po ang mali ko. Hinawakan siya ng ina sa braso. Anak, baka mapahamak ka. Tinignan siya ni Lando. Sa mata niya, wala na ang pagmamataas ng mayaman. Nandun na ulit ang takot, pag-ibig at dating kabutihan na halos matabunan ng ginto. Inay, nung gabing wala tayong makain, pinili kong magligtas ng buhay. Nakalimutan ko iyon. Kailangan kong maalala ngayon. Napaiyak si Aling Marta, ngunit binitawan siya. Bumalik ka anak, kahit wala kang dalang ginto, bumalik ka lang. Tumango si Lando. Niyakap niya sandali ang ina, pagkatapos ay tumakbo palabas sa likod ng bahay. Sa isang kamay, pasad niya ang baol. Sa kabila, maingat niyang yakap ang luntiang pato. Nang makita ni Roman na tumakas siya, sumigaw ito. Doon! Papunta siya sa bundok! Sumunod ang mga tauhan ni Mayor Hilario, dala ang sulo at sandata. Si Mayor Hilario mismo ay sumugod, galit na galit, sabagat nakikita niyang maaaring mawala sa kanya ang pinakamalaking kayamanang inasam niya. Umakyat si Lando sa masukal na bahagi ng malawig. Sumasabit ang kanyang damit sa tinik. Nasisira ang kanyang tsinelas sa putik. Ilang beses siyang nadapa, ngunit hindi niya binitawan si luntian. Mahinang gumalaw ang pato sa kanyang bisig. Lando, narinig niya sa isip. Huwag kang magsalita, hingal niyang sabi. Iuuwi kita sa bukal. Hindi mo kailangang gawin ito kung takot ka. Takot ako, sagot si Lando, halos umiiyak habang tumatakbo. Takot na takot ako, pero mas takot akong maging katulad niya. Habang lumalalim sila sa bundok, nagsimulang magbago ang paligid. Kumikidlak kahit walang ulan. Ang mga dahon ay may mahinang ningning sa dilim. Ang mga ugat ng matatandang puno ay gumalaw sa lupa, hindi upang pigilan si Lando, kundi upang hadlangan ang mga humahabol. Anong klaseng lugar ito? Sigaw ng isang tauhan. Sulong! Sigaw ni Roman. Huwag kayong matakot sa puno! Ngunit kahit siya ay napaatras nang may ugat na biglang sumulpot sa harap niya. Sa di kalayuan, narinig ni Lando ang tunog ng kampana. Malalim, mabagal, at tila nang gagaling sa loob ng bundok. Dong! 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 Bawat tunog ay parang tumatama sa dibdib niya. Sa wakas, narating niya ang lihiming bukal. Naroon pa rin ito, napapaligiran ng mga ugat ng balete. Ngunit ngayon, ang tubig ay mas maliwanag. Umiikot ang hamog sa ibabaw nito, parang hinihintay ang pagbalik ni luntian. Huminto si Lando sa girid ng bukal. Duguan ang tuhod niya, putik ang damit, nanginginig ang kamay. Ilang sandali pa, dumating si Mayor Hilario at ang mga tauhan nito. Wala ka ng tatakbuhan, sabi ng Mayor. Tumayo si Lando sa harap ng bukal. Hawak ang baol. Ito ba ang gusto ninyo? Kumislap ang mata ni Mayor Hilario. Ibigay mo ang baol at ang pato. Kapalit nito ay papatawarin kita. Maaari mo pang panatilihin ng ilan sa lupa mo. Ang ilan? Mapait na tanong ni Lando. Pati pala ang lupa ko inangkin nyo na sa isip ninyo. Lando, malamig na sabi ng Mayor, huwag kang magpakabayani. Ang yaman ay para sa marunong humawak nito. Ikaw ay magsasaka lamang. Napangiti ng mapait si Lando. Yan din ang akala ko, na kapag may hawak akong ginto, mas mataas ako sa iba. Pero hindi pala. Mas nakita ko lang kung gaano kababa ang kaya kong abutin. Walang pakialam ang bayan sa pagsisisi mo, sigaw ni Mayor Hilario. Ibigay mo ang pato! Tumingin si Lando kay luntian. Sa mata ng lunti ang pato.
Wala nang pakiusap. Tanging tiwala. Doon tuluyang nabasag ang puso ni Lando. Patawarin mo ako, bulbul niya. Pinakain ko ang takot ko at tinawag ko iyong pangarap. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang baol. Sumigaw ni Mayor Hilario, "Huwag!" Ngunit huli na. Buong lakas ay inihajig ni Lando ang baol sa gitna ng bukal. Bumukas ito habang lumulubog at isa-isang lumitaw ang mga gintong itlog sa tubig. Handil na lumulutang, hinigop ang mga ito pababa ng liwanag sa kalaliman. Lumakas ang tunog ng kampana. Dong! 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 Sumigaw sa galit ang mayor, "Kunin niyo na!" Sumugod ang ilang tauhan, ngulit biglang umangat ang tubig na parang pader. Namatay ang mga sulo, yumanig ang lupa, yumuko ang mga puno. Dahan-dahang inilapag ni Lando ang luntiang pato sa gilid ng tubig. "Malaya ka na, luntian." Dumampi ang pato sa bukal. Sa sandaling iyon, sumabog ang luntiang liwanag sa buong paligid. Ang hamog ay umikot, ang tubig ay nagningning, at ang mga dahon ay tila umaawit sa iisang hangin. Ang katawan ng pato ay nagbago. Ang mga balahibo nito ay naging sinag ng esmeralda. Ang pakpak ay naging balabal ng dahon at liwanag. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang isang maliit ngunit makapangyarihang nilalang. Ang kanyang kasuotan ay tila hinabi mula sa lumot, ugat at hamog. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng tubig sa bukal. Si Luntian. Napaatras si Mayor Hilario. "Ano kang nilalang?" Tumingin si Luntian sa kanya. "Ako ang bantay ng bundok na matagal mong inabuso. Ako ang saksi sa lupang inagaw mo, sa magsasakang pinaiyak mo, at sa gutom na ginamit mo upang yumaman." "Wala kang patunay," sigaw ng mayor. Itinaas ni Luntian ang kamay. Mula sa putik, mula sa ilalim ng mga bato, mula sa mga ugat ng puno, lumitaw ang mga papel, mga peking titulo, lihim na kusunduan, listahan ng lupang kinamkam. "Narito ang katotohanan," sabi ni Luntian. "Sunugin ninyo," sigaw ni Mayor Hilario. Ngunit bago makakilos ang mga tauhan, bumuhos mula sa itaas ang malamig na tubig at putik. Hindi ito baha na pumapatay, kundi hampas ng kahihiyan. Tinanay nito si Mayor Hilario, Roman at ang kanilang mga tauhan pababa ng bundok. Gumulong sila sa putik, napasabit sa mga sanga at napasigaw habang dinadala pabalik sa bayan. Sa tabi ng bukal, naiwan si Lando. Lumuhod siya sa harap ni Luntian. "Wala na akong maibabalik sa iyo," sabi niya. "Pinabayaan kitang maubos." Lumapit si Luntian at inilapat ang maliit na kamay sa unuhan niya. "Naligaw ka," sabi niya. "Ngunit bumalik ka. Hindi lahat ng naliligaw ay may tapang na isuko ang ginto na lumason sa kanila. Patawarin mo ko. Ang pagpapatawad ay hindi pagtatapos. Simula ito ng pagbabayad sa pamamagitan ng mabuting gawa." Unti-unting lumiwanag ang katawan ni Luntian. "Bumalik ka sa iyong lupa, Lando. Wala ka ng gintong itlog, ngunit hindi ka iiwan ng bundok malawig ng walang aral at walang pag-asa." Bago pa makapagsalita si Lando, naging hamog si Luntian. Umakyat ito sa mga dahon, sumama sa hangin at naglaho sa unang liwanag ng madaling araw. Pagbaba ni Lando ula sa bundok malawig, maigan ang kanyang mga kamay, ngunit mabigat ang kanyang puso. Wala na ang baol ng gintong itlog. Wala na ang mahiwagang kato na minsang niyang inalagaan. Wala na rin ang dating kayamanang inakala niyang makakaligtas sa kanya habang buhay. Habang naglalakad siya pauwi, ramdam niya ang sakit sa tuhod, ang bigat sa likod, at ang lamig ng madaling araw. Ngunit sa kabila ng pagod, may kakaibang katahimikan sa loob niya. Wala na siyang itinataging sikreto, wala na siyang gintong kailangang bantayan,
Wala nang yamang kinatatakutang mawala. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala siyang hawak, ngunit parang ngayon lamang siyang muling nakahinga. Pagdating niya sa kanilang lupain, napatigil siya. Wala na ang malaking bahay na bato. Wala na ang mataas na tarangkaan. Wala na ang bodega, ang magagarang gamit at ang mga palamuting na bili niya mula sa gintong itlog. Ang dating maringal na tahanan ay parang panaginip na nabura sa pagdating ng umaga. Ang natira lamang ay ang dati nilang kubo, maliit, luma at payak. At ang lupa ba? Makinid pa rin. Iyon pa rin ang maliit na lupang minana niya sa kanyang ama. Hindi ito biglang lumawak, hindi rin ito naging malapad na asyenda sa isang gabi. Ang mga lumang bangganan nito ay naroon pa rin. Ang bakurang kawayan sa isang gilid, ang tuyong pilapil sa kabila, ang ilang puro na nakatayo sa dulo, at ang bato na minsang ginamit ng kanyang ama bilang palatandaan ng hangganan. Nang makita niya yun, napangiti siya ng mapait. "Wala na talaga," bulong niya. "Bumalik na ako sa dati." Sa pintuan, naghihintay sina Aling Marta at Aling Celia. Nang makita si Lando, napaiyak si Aling Marta at lumakad ng mabilis sa abot ng kanyang kaya. "Lando!" Sinalubong siya nito ng yakap. Napayakap din si Lando sa ina at doon niya tuluyang naramdaman ang lahat ng nawala, lahat ng ginawa niya at lahat ng muntik niyang maging. "Wala na po ang lahat, inay," sabi niya habang umiiyak. "Wala na ang bahay, ang ginto, ang mga gamit, lahat. Pati ang dating lupang nabili ko, wala na. Ito na lang ulit ang natira." Hinaplos ni Aling Marta ang kanyang likod. "Hindi lahat, anak. Nandito ka pa. At sa lahat ng nawala, ikaw ang pinakamahalagang nakabalik." Lumapit si Aling Celia. Tinitigan siya ni Lando, hindi para husgahan, kundi para tiyaking totoo ang pagbabagong nakikita niya. "Mabigat bang bitawan ng ginto?" tanong ng matanda. "Opo," sagot ni Lando. "Parang binunot sa akin ang lahat ng pangarap ko." Umiling si Aling Celia. "Hindi pangarap ang nawala sa iyo, anak. Ang nawala ay ang kasakiman na nagkunwaring pangarap." Masakit yun, ngunit tinanggap ni Lando dahil alam niyang totoo. Kinabukasan, nagising siya bago sumikat ang araw. Sanay ang katawan niya sa ganoong oras, ngunit iba ang pakiramdam. Wala na siyang tauhan, wala na siyang perang nakatago, wala na siyang gintong maaring ipalit sa ginhawa. Siya na ulit ang magsisimula. At sa pagkakataong ito, maliit na lupa lamang ang kaharap niya. Kinuha niya ang lumang asarol at lumabas sa bukid. Akala niya ay makikita niya ang dating tuyong lupa, bitak-bitak, matigas, at halos ayaw nang tumanggap ng binhi. Ngulit paglabas niya, napatigil siya. Ang lupa ay makitid pa rin, ngulit hindi na ito mukhang patay. Ang dating kulay alikabok na bukid ay naging maitim at mamasa-masa, parang bagong dilig ng ulan kahit wala namang umulan ng gabing iyon. Ang mga bitak sa lupa ay nagsara. Ang dating tigang na bahagi ay naging malambot. May manipis na singaw na umaangat sa lupa. Hindi usok, kundi parang hininga ng isang bagay na matagal nang natutulog at ngayon ay muling naggising. Lumuhod si Lando. Dinampot niya ang isang dakot ng lupa. Madilim iyon, buhaghag at buhay na buhay sa kanyang palad. May mahinang kislap na luntian sa pagitan ng mga butil nito. Halos hindi makikita kung hindi pititigan. "Inay," tawag niya. "Aling Celia." Lumabas ang dalawa at napatigil rin. "Ang lupa," bulong ni Aling Marta. "Parang nabuhay." Lumapit si Aling Celia at yumuko. Dinampot din niya ang lupa.
nagkuskos sa pagitan ng mga daliri at napangiti. Napakataba nito, sabi niya. Sa tanang buhay ko sa paanan ng Malawig, ngayong lang ako nakakita ng ganitong lupa. Sa gitna ng maliit na bukid ni Lando, may isang munting usbong na kulay luntian. Hindi ito karaniwang usbong. Ang dahon nito ay parang balahibo ng pato na unang nakita ni Lando sa lihim na bukal. Napaluha si Lando. Si luntian, mahinang sabi niya. Hindi niya ako iniwan. Lumapit si Aling Celia. Hindi niya ibinalik sa iyo ang ginto, sabi niya. Binigyan ka niya ng mas mahirap alagaan pero mas malinis na biyaya. Lupa, bulong ni Lando. Hindi basta lupa, sagot ang matanda. Lupang kailangang pagpawisan. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magtrabaho si Lando. Hindi niya itinuring na madali ang biyaya. Hindi niya sinabi sa sariling, akin ito, kaya ako lang ang makikinabang. Sa halip, habang hinahawakan niya ang napakatabang lupa, naaalala niya si luntian, ang sugatang pato, ang mahinang hininga at bawat gintong itlog na naging kapalit ng buhay. Nagtanim si Lando ng kaunting palay, mais, kamote, gabi, sitaw, kalabasa, talong, kamatis, pechay, sili at malunggay. Kaunti lamang ang binhi niya kaya hindi siya umasa ng marami. Ang nasa isip niya, basta may tumubo, sapat na. Basta may makain sila ni Aling Marta, malaking pasasalamat na. Ngunit ang nangyari ay higit pa sa kaya niyang isipin. Sa unang linggo, ang mga binhi ay tumubo sabay-sabay. Ang palay ay tumayo ng tuwid at matingkad ang dahon. Ang mais ay mabilis lumaki. Ang sitaw ay gumapang sa kawayan parang alam na alam kung saan kakapit. Ang kalabasa ay naglatag ng malalapad na dahon sa lupa. Ang pechay ay nagkaroon ng makakapal na dahon. Ang kamatis ay naglabas agad ng maliliit na bulaklak. Sa ikalawang linggo, nagsimulang mamunga ang ilan. Hindi maari, bulong ni Lando habang nakatayo sa gitna ng bukid. Masyado pang maaga. Ngunit nanroon ang bunga. Ang talong ay mahahaba at makikinis. Ang kamatis ay mapupula at bilog. Ang sili ay makintab at kumpul-kumpol. Ang sitaw ay mahahaba, halos abot braso. Ang kalabasa ay nagsimulang lumaki na parang bilog na araw sa ilalim ng malalapad na dahon. Sa gilid ng kubo, ang malunggay na halos tuyot noon ay biglang sumubol ng makakapal na dahon. Pagdating ng unang buwan, hindi na makapaniwala ang mga tao. Ang maliit na lupa ni Lando ay parang maliit na paraiso sa gitna ng tuyong paligid. Hitik na hitik ng bunga ang mga pananim. Ang mga palay ay yumuyuko sa bigat ng butil. Ang mais ay malalaki at siksik. Ang mga saging sa gilid ng bakuran ay sabay-sabay na mamunga. May papaya na halos magkumpul sa puno. May bayabas na matatamis. May gabi at kamoting malalaki, makikinis at madaling hugutin sa lupa. Hindi lamang marami ang ani, iba ang kalidad nito. Ang palay ay mas mabango kapag isinasaing. Ang mais ay mas matamis. Ang kamatis ay mas mapula. Ang gulay ay mas sariwa at tila mas matagal malanta. Ang mga halamang ugat ay mabibigat at punong-puno. Kahit ang tubig na dinidilig sa lupa ay tila mas malinaw kapag dumadaloy sa pilapil. Isang umaga, may dumaan na ilang kapitbahay at napatigil sa harap ng bukid ni Lando. "Lando," sabi ng isa, "paano nangyari ito? Ang lupa mo maliit lang, pero parang mas marami pang bunga kaysa sa 3 bukid na pinagsama." Hindi alam ni Lando kung paano sasagot. Tumingin siya sa bundok Malawig
na tahimik na nakatayo sa baliwag ng hamog. Biyaya ito, sabi niya. Pero hindi biyayang dapat ipagmalaki. Biyayang dapat alagaan. Dumating ang unang malaking ani. Hindi lamang isang bayong, hindi lamang isang sako. Napuno ang loob ng kubo, napuno ang maliit na silong, napuno ang mga bilaw, kaing, sako at palayok. Sa sobrang dami, kailangan ni Lando na humingi ng tulong kay Aling Celia at sa ilang kapitbahay upang maayos ang pag-aani. Habang pinagmamasdan ni Aling Marta ang tampak na palay, mais, gulay, saging, kamote, gabi at iba't ibang bunga, napaluha siya. Anak, sabi niya, noon ilang subo na lang ng tirang kanin ang meron tayo. Ngayon, hindi ko na mabilang ang biyaya. Naalala ni Lando ang gabing ibinigay niya ang huling ilang subo ng tirang kanin sa sugatang pato. Doon pala nagsimula ang lahat, inay. Sa ilang subo ng tirang kanin na hindi ko ipinagdamot. Lumapit si Aling Celia, hawak ang isang bayong ng gulay. At ngayon, sabi nito, susubukin ka ulit. Hindi na sa ilang subo, kundi sa maraming sako. Tumangbo si Lando. Tiningnan niya ang ani. Napakarami nito. Sapat para sa kanila. Sapat para ibenta. Sapat para magtabi. At higit sa lahat, sapat para ibahagi. Hindi ko na po uulitin ang dati, sabi niya. Noong araw ding iyon, pinuntahan niya si Aling Celia. Dala niya ang isang malaking kaing ng gulay, isang sako ng palay, mais, saging at halamang ugat. Pagbukas ng matanda ng pinto, lumuhod si Lando. Aling Celia, sabi niya, patawarin ninyo ako. Noong nagkaroon ako ng yaman, nakalimutan ko kayo. Nakalimutan ko ang mga taong tumulong sa amin noong wala kami. Tinanggap ni Aling Celia ang ani, gunit mas matagal niyang hinawakan ang kamay ni Lando. Ang mahalaga, anak, sabi niya, naalala mo ulit. Pagkatapos, pinuntaan niya si Pilo, ang magsasakang minsan niyang tinanggihan noong may sakit ang anak nito. Dala niya ang isang sako ng bigas, gulay at sariwang prutas. Nang makita siya ni Pilo, nanigas ang mukha nito. Anong kailangan mo? Malamig nitong tanong. Napayuko si Lando. Wala, ako ang may dala. Inilapag niya ang pagkain sa harap ng bahay. Para sa anak mo, para sa pamilya mo, wala itong kapalit. Matagal na tumingin si Pilo sa kanya. Bakit ngayon? Nung humingi ako ng palugit, tinabo mo ako. Masakit yon, ngunit hindi umiwas si Lando. Tama ka, naging malupit ako. Hindi ko hinihinging patawarin mo ako agad. Gusto ko lang magsimulang bumawi. Hindi madaling magpatawad. Alam ko, hindi mo mabubura yon sa isang sako ng bigas. Tumanggo si Lando. Hindi ko balak burahin. Balak kong tandaan para hindi ko na ulitin. Hindi ngumiti si Pilo. Ngulit kinuha niya ang bigas. Kakain ang anak ko dahil dito, sabi niya. Yun muna ang mahalaga, sagot ni Lando. Mula noon, naging bukas ang maliit ngulit napakasaganang lupa ni Lando sa mga nangangailangan. Hindi ibig sabihin ay hinayaan niya itong sirain, inalagaan niya itong mabuti, ngulit ginawa niya itong lupa na may layunin. Kapag may batang gutom, may bahagi siya. Kapag may matandang walang lakas magtrabaho, may nakalaang gulay at bigas. Kapag may magsasakang nawalan ng binhi, binibigyan siya ni Lando mula sa sariling ani. Hindi na siya nagpapautang na may tubo. Hindi na siya nagpapapirma ng kasunduan na may pananakot. Sa halip, sinabi niya sa mga tao, kung kailangan ninyo ng binhi, kumuha kayo. Kapag umani kayo, magbalik lamang ng kaya ninyo. Kung wala pa, tumulong kayo sa iba.
Hindi kailangang pera ang kapalit ng kabutihan. Dahil napakarami ng ani, nagsimula siyang bumenta sa palengke. Ngulit hindi na gaya noon ang puso niya. Hindi niya ibinebenta ang lahat para lang magkamal ng salapi. Lagi niyang inuuna ang pagkain nila ni Aling Marta, ang binhi para sa susunod na tanim, ang bahagi para sa mga tumutulong at ang nakalaan sa mga mahihirap. Ang sobra lamang ang ibinebenta niya. At dahil hindi ordinaryo ang ani mula sa lupa ni Lando, mabilis itong nakilala. Ang bigas mula sa palay niya ay mabango. Ang gulay ay sariwa. Ang mais ay matamis. Ang saging ay malalaki. Ang kamatis ay mapupula at hindi madaling mabulok. Ang mga tao mula sa ibang bayan ay nagsimulang dumayo upang bumili. Unti-unti, nakaipon muli si Lando. Ngunit iba na siya ngayon. Noong unang yumaman siya, ang unang pumasok sa isip niya ay kung paano mapoprotektahan ang sarili. Ngayon, sa bawat kinikita niya, iniisip niya kung sino pa ang maaring matulungan. Pinagawa niya ang kanilang kubo, ngunit hindi niya ito ginawang mansyon. Pinatibay niya ang dingding, pinalitan ng bubong, at nilagyan ng maayos na higaan si Aling Marta. Ngunit pinatili niyang payak ang bahay. "Anak," sabi ni Aling Marta minsan, "kaya mo nang patayo ng bahay na bato ulit." Ngumiti si Lando habang nag-aayos ng sako ng palay. "Kaya ko po, inay, pero ayoko munang magtayo ng bahay na mas mataas kaysa sa pangangailangan ng mga tao sa paligid natin." Napangiti si Aling Marta. "Talaga ngang bumalik ka na." Lumipas ang panahon. Dahil sa sipag, ganda ng ani at tiwala ng mga tao, unti-unting lumawak ang kabuhayan ni Lando. Hindi bigla ang himala tulad ng gintong itlog, hindi isang gabing pagbabago. Dahan-dahan, marangal, pinagpawisan. May ilang magsasakang dating nawalan ng lupa ang lumapit sa kanya. "Lando," sabi ng Mang Teryo, "naibalik sa amin ang lupa matapos mabunyag ang pandaraya ni Mayor Hilario. Ngunit wala kaming binhi at gamit. Maaari mo bang kaming tulungan?" Tiningnan sila ni Lando. Noon, ang ganitong pagkakataon ay gagamitin niya para mapasakamay ang lupa ng iba. Ngayon, iba na ang sagot niya. "Tuturuan ko kayong palaguin ng lupa ninyo," sabi niya. "Bibigyan ko kayo ng binhi. Kapag umani kayo, magbalik kayo ng kaunti para sa kamalig ng bayan, hindi sa akin, para sa susunod na mangangailangan." Nagulat si Mang Teryo. "Walang tubo? Wala. Walang kapel? May listahan lang para hindi magkalituhan, pero walang pananakot, walang agawan ng lupa." Doon nagsimula ang pagbabago sa paanan ng Bundok Malawig. Nagtayo si Lando ng maliit na kamalig ng bayan sa gilid ng kanyang bukid. Doon inilalagay ang bahagi ng ani para sa mga pamilyang walang makain, mga batang may sakit, matatandang walang kasama at magsasakang kailangang magsimula muli. Hindi yun malaking gusali, ngunit pulo ito ng pag-asa. Tinipon niya ang mga magsasaka at sinabi, "Ang lupang ito ay sa akin ipinagkatiwala, pero ang biyayang tumubo rito ay hindi para sa akin lang. Kung kailangan ninyo ng binhi, kumuha kayo. Kung may sobra kayong ani balang araw, magbalik kayo ng kaunti. Para sa kamalig ng bayan, hindi sa akin, para sa susunod na mangangailangan." May isang lalaking nagtanong, "Paano kung may abusado?" Tumahimik sandali si Lando. "Mayroon talaga," sabi niya. "Pero hindi dahil may abusado ay isasara na natin ang kamay natin sa lahat. Magbabantay tayo pero hindi tayo magiging madamot. Natutunan ko na yan sa pinakamahirap na paraan." Sa mga sumunod na taon, unti-unting yumaman muli si Lando. Ngunit hindi na yun yaman na galing sa gintong itlog. Galing yun sa matabang lupa, masaganang ani, magandang kalakalan at tiwala ng tao. Unti-unti rin niyang nabili ang ilang katabing lupang kusang ibinenta ng may-ari, hindi dahil sa takot o utang, kundi dahil alam nilang gagamitin ito ni Lando sa mabuti. Kinalaunan, lumawak ang kanyang bukid. Ngunit habang lumalawak ang lupa, lalo ring lumalawak ang kanyang pagtulong.
Marami ang nagkaroon ng trabaho. Ngunit hindi niya sila tinuring na alipin. Tinawag niya silang katuwang. Ang bawat tumulong sa pagtatanim at pag-aani ay may bahagi sa bunga. Kapag panahon ng ani, may nakalaan para sa manggagawa, sa mahihirap, sa binhi, sa gamot ng may sakit, at sa mga pamilyang nawalan ng kabuhayan. Sa bayan, bumagsak ang kapangyarihan ni Mayor Hilario. Nang makita ng mga tao ang mga kasulatang inilabas ng Bundok Malawig, nabunyag ang lahat ng kanyang pandaraya. Ang mga lupang kinamkam ay unti-unting ibinalik sa tunay na may-ari. Ang dating makapangyarihang mayor ay naging pangalan na lamang na binabanggit kapag may gustong magbabala tungkol sa kasakiman. Lumipas ang mga taon. Ang bukid ni Lando ay naging pinakamanawak at pinakamasaganang taniman sa paanan ng Bundok Malawig. Ngunit ang pinakaipinagtataka ng mga tao ay hindi lang ang dami ng ani. Ang ipinagtataka nila ay kung bakit habang yumayaman si Lando, mas lalo siyang nagiging mapagbigay. Kapag may batang gutom, may pagkain. Kapag may magsasakang walang binhi, may tulong. Kapag may matandang walang kasama, may umaalalay. Kapag may pamilyang nawalan ng bahay sa bagyo, bukas ang kamalig ni Lando. Kapag may bagong magsasakang natatakot magsimula, si Lando mismo ang nagtuturo kung paano magtanim, maghintay at magtiwala sa lupa. Dahil dito, yumaman pa rin si Lando, ngunit ibang klasing yaman. Ang yaman niya ngayon ay hindi nasusukat sa taas ng pader o kapal ng alahak, kundi sa mga batang busog, magsasakang may binhi, matandang may pagkain at bayang hindi natakot magutom. Hindi na muling nakita ni Lando ang luntiyang pato. Pero tuwing madaling araw, kapag ang hamog ay bumabalot sa Bundok Malawig at ang mga dahon ay sumisinag sa unang liwanag ng araw, naririnig ni Lando ang mahinang pakpak sa hangin. At sa bawat sako ng palay, bawat kaing ng gulay, bawat bungkus ng saging, at bawat bahagi ng lupang kanyang ibinubukas para sa kapwa, pakiramdam niya ay naroon pa rin si luntian, hindi para magbigay ng ginto, kundi para paalalahanan siya na ang tunay na kayamanan ay hindi nagsisimula sa lawak ng lupain, kundi sa tabang ng pusong marunong magbahagi. Isang madaling araw, habang mag-isa si Lando sa gitna ng kanyang bukid, tumayo siya ng nakaharap sa Bundok Malawig. Basa pa ang hamog sa mga dahon, mabango ang bagong bungkal na lupa, at sa malayo ay naririnig ang mahinang huni ng mga ibon. Hinawakan niya ang isang dakom ng lupa, tapos ay tumingala sa bundok. "Luntian," mahinang sabi. "Kung naririnig mo ko, salamat." Napabuntong hininga siya, at sa mga mata niya ay may luha ng pagsisisi at pasasalamat. "Salamat dahil hindi mo ko hinayaang tuluyang malunod sa kasakiman. Salamat dahil tinuruan mo kong ang biyaya ay hindi dapat ikulong sa baul, hindi dapat ipagmalaki, at hindi dapat gamitin para maliitin ang kapwa. Salamat dahil kahit nasaktan kita, binigyan mo pa rin ako ng pagkakataong bumawi." Pinisil niya ang lupa sa kanyang palad. "Pangako ko, Luntian, hindi ko nakakalimutan ang aral mo. Habang may tumutubong palay sa lupang ito, habang may bungang ibinibigay ang mga puno, at habang may kumakatok sa pintuan ko dahil sa gutom, hindi ko isasara ang kamay ko. Ang biyayang iniwan mo sa akin ay hindi ko aangkinin mag-isa. Ibabahagi ko ito hanggat kaya ko." Dumaan ng malamig na hangin mula sa bundok. Gumalaw ang mga dahon sa paligid at sa isang sandali, parang may mahinang pakpak na dumaan sa ibabaw ng bukid. Napangiti si Lando habang pinupunasan ang kanyang luha. "Maraming salamat, kaibigan. Hindi sa ginto, kundi sa pagkakataong maging mabuting tao muli."